Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Grabe mga kababayan, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Napaka-good news na naman ang balita natin na ito mga kababayan. Talagang magugulat ang buong Pilipinas nito sa balita na ito mga kababayan. At hindi lang yan, meron na naman iiyak yan. Alam nyo naman kung sino mga iyakin dyan mga kababayan. Sa bawat ginagawa ni PBBM dito sa bansa na magaganda, sa kanila ho yan, masama yan sa kanila mga kababayan. Hindi ko na lang alam kung inggit ba sila o galit. Pero sa tingin ko ay inggit na po yan mga kababayan, hindi na ho yan galit. Kasi biruin nyo mga kababayan, sa ginagawa ngayon ni PBBM, talagang nakikita na ho natin. May resulta na ang sinasabi niyang muling uunlad ang bansa natin. Ang strategy ni PBBM mga kababayan, ang pakikipagkaibigan niya at paglakad niya sa iba't ibang mga bansa ay isa sa yan sa makakatulong po sa bansa natin. Hindi kasi naintindihan niya ng mga didiles kasi nakapokus lang ho sila sa China. China lang kasi sila nakapokus mga kababayan eh. Meron nga nag-invest, China naman. Tapos ang China, mag-invest dito sa atin. Tapos China naman, magdadala din sila ng mga tao nila na magtatrabaho dito sa atin. Paano tayong mga Pilipino, paano tayo magkakaroon ng trabaho niyan? Kung ganun ho ang ginagawa ng China, na mag-i-invest dito sa atin, tapos magdadala sila ng tao na magtatrabaho dito sa Pilipinas. Kaya kapos na kapos ng trabaho ang nakaraang administrasyon, di ba? Kulang na kulang sa trabaho, pandemya pa, di ba? Sa ngayon, sa ginagawa ho ni PBBM, grabe ito mga kababayan, dito ako bilib sa ating Pangulo. Pakinggan nyo ito, tiyak iiyak yung mga didilis dito. Marami nang napuntang bansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para po sa kanyang mga state at working visits na nagbunga ng malaking halaga ng investments at mga kasunduang tsak na makatutulong sa ating bansa. Malaking bunga ng investment dito sa bansa natin at makakatulong sa bansa natin mga kababayan. Grabe talaga si PBBM, ano? Nako, iyak na naman yung mga didilis dito. Hanapin na naman kung saan yan. Kahit nakikita at naririnig na nila yan, hindi pa rin yan sila makapaniwala mga kababayan. Tulad yan, di ba? Nitong ASEAN Summit nila mga kababayan, di ba? Alam nyo bang 2.9 billion ang investment kaagad kay PBBM dito sa Pilipinas. 2.9 billion kaagad ang nag-invest sa Pilipinas. Biruin nyo yan mga kababayan. Nagawa nila ba yan dati? Hindi nila nagawa yan kasi walang nakakaalam yan. Only si PBBM lang. Si matalino kasi si PBBM mga kababayan. Talagang kahit anong paninira o anong sira na ginagawa nila kay PBBM, wala sang bato o balik sa mga tao na mahilig manira sa kanya, bagkus siya ay focus sa kanyang trabaho. Diba? Diyan ako bilib sa ating mahal na Pangulo, mga kababayan. Dahil talagang desidido siya na paunlarin ng bansa natin. Yun nga lang kasi, mga kababayan, ang mga didiles, ayaw na ayaw nila yan, pero hayaan na natin yung mga didiles na yan na umiyak hanggang 2028. Pero kung masamain, baka hindi pa makabalik yung mga yan sa 2028, mga kababayan, ano? Ito pa, tuloy natin, pakinggan natin ito. Ang Pangulo ng Pilipinas ang tinuturing na salesman at chief promoter ng ating bansa. Grabe, salesman. Parang tayo nagtitinda, ano? Salesman at promoter ng ating bansa. Nagawa nila yan dati. Grabe, nakakatindig balahibo. Pakinggan po mga kababayan. Salesman at promoter ng ating bansa. Ganon ho ang ating Pangulo. Talagang magaling po siya mag-sales talk. Nagawa ba yan ng mga past administrasyon? Ito lang mga kababayan. Sino lang ba ang nagsalita at hinamon ang China pagdating dyan sa West Philippine Sea? Di ba siya lang? Si PBBM lang? Hinamon niya ang China ungkol dito sa patuloy na panghihimasok ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea.
Diba? Kaya ba yung gawin ng past administrasyon? Hindi nila kayang gawin yan. Dahil si PBBM may paninindigan at pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Mahal niya ang kalupaan ng Pilipinas, ang pag-aari ng Pilipinas, lalo na ang mga Pilipino. Diba? Oh, ano na mga didiles? Iyak na naman. Kawawa na kami niyan. Diba? Tawanan na natin yung mga didiles na yan, napaiyakin natin, napaiyakin. Diba? Ako sinasabi nila, mahal daw ng bilihin ni PBBM. Abangan nyo, may vlog ako. Para malaman nyo kung gaano kamahal ang bilihin ng panahon ni Duterte. Para umiyak lalo yung mga didilis na yan. O ito, pakinggan natin, tuloy natin. Sa pangunguna kasi ng presidente na iaalok at naipaliliwanag sa mga foreign investor kung bakit dapat umuhunan sa Pilipinas. Oh, grabe talaga. Bilid talaga ako sa ating Pangulo, di ba? Yan talaga ang sales talk na sinasabi mga kababayan. Kaya naaakit yung mga mayayaman negosyante para mag-invest dito sa bansa natin. Pero inyong mga kababayan, ganyan magpaliwanag po si PBBM para makuha niya ang atensyon ng mga mayayaman negosyante sa iba't ibang mga bansa. Sabihin na naman ng mga didilis yan, wala naman kaming nakikita. Wala talaga kayong makikita pag galit kayo kay PBBM. Kapag hindi yung pinapanood yung mga taong nagbabalita, hindi ho talaga kayo maniniwala. Kasi tulad namin, binabalita namin, ayaw nyo rin maniwala. Ay wala ho tayong magagawa dyan. Kasi katangahan na yan, mga kababayan. O ito, tuloy natin. At ito ang ginagawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tuwing siya ay nagkakaroon ng state at working visit. Bukod dyan, sa pamagitan niya bilang isang state leader, napatitibay ang relasyon ng Pilipinas sa pagitan ng iba't ibang bansa. Diba? Oh. Tapos sasabihin ng mga didilis, wala daw pakinabang ang puro travel ni PBBM. Ano ito mga kababayan? Biruin nyo, pinapatibay niya ang relasyon ng bawat bansa, mga kababayan. Sa mga lakad niya, talagang may resulta. Nakikilala tayo sa buong mundo. Biruin nyo, mga mayayaman na bansa, pinupuntahan ni PBBM. Na alam niya na makakatulong talaga sa bansa natin. At ganoon naman dapat kasi, mga kababayan. Dapat wala ho tayong kinakaaway na bansa. Kasi alam ni PBBM na ang ginagawa niya ay tama para makatulong, para umunlad ditong bansa natin. Kaya ganyan ang ginagawa niya mga kababayan. Subalit, kung makitid ang utak mo, mahina ka umintindi, at tulad ng mga utak ng mga didiles, wala hong mangyayari dyan mga kababayan. Kahit nga tinera, droga eh. Pero ano mo yan mga kababayan? Ganon ho, katalino ang mga DDS. Pati ginagawa ng pulburon daw, mga kababayan. Ngayon, pag asar na mga didiles, magko-comment sa yan. Pulburon pa more. Kasi utak nila, laman na lang, puro pulburon. Diba? Kasi alam nyo mga kababayan sa bawat vlog ng mga didiles, supporters, sa bawat post nila, laman ho ng utak nila pulburon lagi. Kasi nga mga kababayan, siguro sila talaga ang gumagamit ng pulburon. Ay binabato lang nila ngayon sa administrasyon kasi wala na silang makitang ibabatong o paninira na gagawin sa ating Pangulo kasi walang ginagawang masama si PBBM sa atin. Walang ginagawa mga kababayan. Narinig nyo ba si PBBM na nagsasalita, nagmumura, o nagalit, o may sinapak? Wala ho tayong nakitang ganyan sa pamilya Marcos. Wala ho silang inaargabyado. Sinasabi niyong matapang. Diba? Merong inargabyado at sinapak. No. Hindi matapang yun mga kababayan kasi nasa pwesto. Si PBBM ang tunay na matapang. Dinadala sa ibang bansa ang tapang. Inamon ang China. Ito, tuloy natin. Ngayong taon, ang naging huling biyahe so far ni Pangulong Marcos ay sa bansang Singapore, kung saan nagbigay siya ng makabuluhang mensahe
sa International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue. Ito ang kauna-unahang pagkakataon para sa isang Pangulo ng Pilipinas na magbigay ng mensahe sa prestihiyosong event. Dito ay muling binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan sa pagpapanatili ng kapayapaan at stability sa international community. Muli ring nanindigan ng Pangulo rito na poprotektahan ang soberanya ng bansa kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Diba? Ganyan ang ating presidente. Talagang naninindigan. At may isang salita pagdating dyan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Grabe no, mga kababayan, ano? Siyempre, ayaw maniwala yan ng mga di. Kumbaga, galit na naman yan sila ngayon. O ano na naman kaya ang naisip nila na iba to sa ating Pangulo, ano? Ganyan kasi yan sila, mga kababayan. Bawat galaw ni PBBM, nakabantayan sila. Meron nga akong nakitang vlogger, mga kababayan. Di ba nga, pinagbabarilo ang bahay ata ni Robin, o bahay ba yun ng tatay niya o kapatid niya? Pinagbabarilo ang bahay ni Robin o kapatid niya yon. Ngayon, mga kababayan, yung sinasabi niya, sabi niya, kapag kontra ka ngayon, ganun daw ang gagawin. Alam naman daw natin na si Robin Padilla ay nasa panig ni Duterte. Grabe talaga utak ng mga didilis, ano? Hindi pa naiimbestigahan, alam na nila kung sino kagad ang kanilang tutukuyin. Siyempre, ang administrasyon. Pero mga kababayan, matanong ko sa inyong lahat. Meron na ba kayong narinig na inargabyado at sinaktan ng PBBM? Ako wala eh. Kahit nung panahon ng kampanya, siya pa nga sinasaktan. Inihila yung kamay niya, sinusugatan, ginilitan yung kamay niya. 'Di ba? Siya pa nga yung sinasaktan. Naawa nga ako nun kay PBBM nung kampanya. Kasi talaga siya, mga kababayan, nakikipagkamay talaga siya. Lahat na madaanan niya, kinakamayan niya. Kasi siyempre, mga kababayan, sa isip ni PBBM, nag-antay ng matagal yan sa kalsada. Ngayon, hindi mo kinamayan yan, magtampo sa'yo. Siya sabi ni PBBM. Kaya kinamayan niya lahat. Pero meron kasing iba doon na mga, alam niya na, nasa kabila. So, minsan ginigilitan ho nila si PBBM, mga kababayan. Kaya nakakaawa, no? Na may mga sugat-sugat si PBBM. Pero ayos lang kay PBBM. Walang problema. Kasi mahal tayo ng Pangulo natin eh. Mahal niya ang bansang Pilipinas. Ganyan dapat. Maghalal tayo na mahal ang bansang Pilipinas. Huwag puro mura. Kasi ang mura, hindi yan nakikita sa katapangan. Doon tayo sa taong tahimik lang, nasa loob pala ang kulo. Maraming salamat at magandang araw po. Thank you. Mga kababayan, ito na yung pagkain. Kukuha tayo ng pagkain, mga kababayan. At siyempre, kailangan natin may tatak. Namimigay ng pulburon, diba? Pulburon lang ang kaya. Si Sarah, namimigay ng pulburon. Ayan, so ito po, mga kababayan. Oo, wait lang. Ipila tayo doon. Ayan, Ay, may chowking din pala doon, mga kababayan. Wala, tara, dito tayo daw. Jollibee daw kami. Halika na. Halika na. Oy, sorry. Tara, Jollibee tayo. Jollibee kami.